Sa pagtatapos ng paglalakbay ng mga peregrino'y, dinala sila ng mga yapak ni Jesus sa Via Dolorosa sa Jerusalem. Ang Via Dolorosa ay ang rutang dinaanan ni Jesucristo bago siya ipinako sa krus. Hindi maaaring pumunta sa Holy Land nang hindi ka dadaan doon sa daan ng kahihiyan at dusa, pauwing kamatayan ng ating Panginoon. Fourth century pa lang raw, ay tinatahak na ng mga debotong Kristiyano ang Via Dolorosa. Sa kahabaan ng daang ito, ginugunita ang 14 na Stations of the Cross. Imagine the original Stations of the Cross. The time when Jesus was walking here. It was probably as crowded as this, as noisy as this. At upang lalo nilang madama ang pinagdaanan ni Kristo, habang naglalakad ang mga peregrino'y, naghahalinhinan sila sa pagbuhat ng krus. Malimit, siguro sinasabi natin, sino ba yan? Di ko naman niyang kilala. Di ko naman niyang kaano-ano. Magugulo pa ang buhay ko. Pero baka, that is a moment of grace. A unique, irrepeatable moment. And we don't want to miss out on the moment of grace. Grace comes to us as unexpected, even scandalizing light. Di inaasahang liwanag, ito'y ilang ulit dumating sa buhay ng mga apostol nang si Kristo'y namatay at muling nabuhay. Sa mga sandaling tulad noong nagpakita siya sa kanyang mga alagad sa daan ng Emmaus o noong nagsalo-salo sila sa baybayin ng Tiberias, pinatunayan ni Jesus na hindi nagwakas ang lahat sa kadiliman. Hindi pala kamatayan, kasalanan ang may huling salita sa ating daan, sa pilgrimage, sa paglalakbay natin sa buhay, kundi ang tagumpay ng liwanag ni Kristo. Sa pagbabalik ng mga peregrino sa kani-kanilang sariling buhay, dumating rin kaya ang mga sandali ng di inaasahang liwanag? Nang umuwi si Tere, may dala siyang mabuting balita para sa isa sa kanyang mga estudyanteng nagpadala ng petisyon sa Holy Land. Halos 10 taon nang may problema sa mata si Joshua. Anong oras yung alis natin, anak? Napuna ko siya mga 3 taon, malabo na yung mata. Alam namin malabo kasi pag may nahuhulog na pera sa baba ng, pag may naitapon doon, kapakapa niya kahit nasa harapan niya lang yung nalaglag na pera. So, expected ko lang that time yung salamin lang ang kailangan ng anak ko. And then, nung mga 7 years old na siya, nagkaroon ng pre-medical check-up sa Krami. Doon na-detect yung ang diagnose sa kanya doon, developmental cataract, both eyes yun. Malabo lang po siya, yung parang may tumatakil lang pong para pong hamog. Madalas siya mabunggo. Kahit sa school nga lang, natatakot ako pag papasok siya kasi nga, yun na nga, dahil marami pang imbornal dun sa dadaanan niya. Dahil sa kakulangan ng pera, di mapaoperahan si Joshua. Unti-unti na siyang nahihirapan dahil sa paglabo ng kanyang mga mata. Kaya't nanghigan siya ng prayer petition na dadalhin sa Gethsemane. Hiniling niyang maoperahan sa mata. Dininig ang kanyang panalangin. Tila sinadya ng pagkakataon na isa sa mga peregrinong nakasama ni Tere, si Dr. Ricardo Papa,
ay isang ophthalmologist o espesyalista sa mata. Nang malaman ni Dr. Papa ang sitwasyon ni Joshua, agad siyang nagpresentang tingnan ang mata nito. Pag nagkaroon ng katarata yung isang bata, tapos matagal bago operahan yung katarata, may chance na hindi lilinaw yung paningin even after the operation. Yun yung questionable doon. But in spite of that, maganda pa rin subukan na tanggalin yung katarata kasi there's always that chance na mag-i-improve pa rin yung vision niya. Ang amount po na to ay Sa ngayon ay naglilikom pa si Tere ng donasyon para sa operasyon. Sa tulong ng ibang mga peregrino'y nagkakaroon ng pag-asang lumiwanag ang mundo ni Joshua. Ang pagpupusigi ni Tere na matupad ang pinapanalangin ng bata ay maihahalin tulad sa isang istasyon ng Via Lucis o daan ng liwanag. Ang ika-13 estasyon ng liwanag ay ang paghihintay ng mga alagad kasama si Maria sa pagdating ng Espiritu Santo. Paano sila naghintay? Sa pananalangin. Yung prayer request ng isang bata na sana meron ng makatulong para maoperahan ako sa mata ko. Cataract. Yung batang yun naghihintay. At ang paghihintay niya kasama ng panalangin. At si Tere, ang ginawa niyang daan, mananalangin ka sa Holy Land, maging extension ka ng aking paghihintay at pananalangin. Sa kamay ng Diyos, natupad ang panalangin ng bata, na panalangin din ni Tere. Maganda yung nangyari kay Tere. Hindi na siya ngayon naghihintay para sa sarili niya. Naghihintay na siya para doon sa kanyang mga tinutulungan. Tulad ni Tere, tinatahak din ni Peachy at Lito Bunyag ang daan ng liwanag sa pamamagitan ng pagiging mabubuting alagad ni Kristo. Ang ika-11 istasyon ng liwanag ay ang pagsusugo ni Jesus sa mga alagad niya sa lahat ng sulok ng daigdig. Na anupaman ang iyong uri ng buhay, alagad ka. Tagapagdala ka ngayon ng mabuting balita ng liwanag ni Kristo, lalo na sa mga sulok na napakadilim. Dala ng kahirapan, kawalang katarungan, sa violence, karahasan, at iba't iba pang uri ng kadiliman. Dalhin mo ang liwanag ni Kristo. Para kina Peachy at Lito, maraming paraan upang maging alagad ng liwanag. We're still in the process of not necessarily teaching, but by way of example or by way of living the lives that we live, we are able to evangelize in that simple way. No? Sometimes we don't know it, but sa dati naming parish, may lumalapit sa aming mga pamilya na natutuwa sila na pag nagsisimba kami, kompleto talaga kami sa isang row. No? I remember a neighbor here na we just met. Sabi niya, Ma'am, bakit ang bahay nila Tita Peachy, ang saya-saya nila doon? Bukod sa pangangalaga sa kanilang pamilya'y sinisikap din ni Lito na magdala ng liwanag sa buhay ng ibang tao bilang lay minister ng kanilang simbahan. At maging ang kanilang sariling kumpanya ay may mismong ginagampanan. Nagtayo po kami ng tinatawag na Corporate Social Responsibility Program na tutulungan namin ang mga marginal in life, yung mga talagang nangangailangan. Pumupunta po kami sa probinsya, sariling gastos ng kumpanya, tapos tinutulungan namin sila magtayo ng negosyo, dinadaan namin sa simbahan. And guarantee po yun na talagang may kahalong evangelization. Minsan ang tawag para maging alagad ay nakapagpapabago ng landas ng buhay. Yan si Brother Millard, aaminin ko sa inyo, nagulat ako nakasama natin sa pilgrimage. Kung saan-saan ko nakikita yan eh. Nakikita ko yan sa mga recollection, nakikita ko yan sa mga retreats, nakikita ko yan sa mga prayer session, nakikita ko yan sa mga concerts.
At yung mga iba-ibang okasyon na yon, iba-ibang grupo ha. Parang ang nasa sumasagi sa isip ko ay itong taong ito ay parang may hinahanap. At kalimitan, kapag tayo ay may hinahanap na parang kahulugan sa buhay, ang hinahanap natin talaga ay si Jesus. Sa ikatlong estasyon ng liwanag, hinahanap din ni Maria Magdalena si Jesus matapos ito ilibing. Nung nakita ni Maria Magdalena, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, na walang laman ang libingan, ang isip niya agad ay may nagnakaw sa katawan ni Jesus. At si Maria Magdalena tumatangis at nagpakita sa kanya si Jesus na muling nabuhay. Sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena, pumunta ka ngayon sa aking mga kapatid, sa aking mga alagad at sabihin mo, ako'y muling nabuhay. Kaya sa tradisyon ng simbahan, sinasabi nila na si Maria Magdalena ang unang apostol, ibig sabihin unang isinugo para ipahayag ang muling pagkabuhay. Kaya nakakatuwa nung nalaman ko na si Brother Millard, meron ng iba siyang natuklasan. At nung natuklasan niya na yung tawag ni Jesus sa kanya, para na siyang si Maria Magdalena, no? Nag-aakay sa iba patungo kay Jesus, tagadala ng mabuting balita.